So, kamusta kayo? Hindi ba maulan sa lugar ninyo? Electric pa nga. Ayan. Yun. So, how are you guys? Okay naman? Yun. Okay. So, pang second day nyo to sa akin o second day as a review din talaga? Ah, sa akin. So, may nag-coach na sa inyo. Meron na kayong ano, mm, okay. Sige. So, last night, we discussed about, so, kailan ang ano nyo, logic? Sunday. Para sa Sunday. Sino ang coach natin? Kumusta ka natin? Oo, si Sir Damien. Okay, so friend. Okay, anyway, without any further ado, let's start with, let's continue rather yung ating second day review. Medyo mabilis lang ang facing so we could discuss further. Okay? Let me share you my screen. Pakilinis mo kaya yan. Nakita naman, no? So we're done with the nouns and pronouns last night. So let's proceed with the modifiers, yung dalawang modifiers natin. Yan. So kahapon, diniscuss natin tong sample pronouns. Yung apat, so we have personal, reflexive, interrogative, and ano isa? Indefinite. Okay, now let's proceed with adjective. Ang adjective and adverb class, they are both modifiers. Ito yung mga salitang naglalarawan. Okay? Bakit sila dalawa? Kasi iba yung kanilang inilalarawan. Okay? First, let's proceed with adjective. When we say adjective, ang inilalarawan niya, same lang yun ha, yung mga terminologies na yun. Yung nilalarawan niya yun, dinedescribe niya yung kina-clarify niya, yung minomodify niya as noun. Wala nang iba. Okay? Kapag naibigay
ng when it gives an information sa people, things, ideas, nouns, or pronouns, ang tawag doon is what? Adjective, nouns and pronouns. So for example, um, nagbigay siya, for example, beautiful city. So, ano daw yung city? Beautiful. So, ano yung beautiful? Adjective siya. Ano ba yung city? Name of a what? Of a place. O, lagyan natin ng, ibahin natin, beautiful pa din siya, pero noun, pero yung types of noun niya is proper noun. Beautiful, Boracay. Okay? So, ano yung beautiful? Adjective. Ano yung Boracay? It's a noun. So, dinescribe niyo yung Boracay, dinescribe niyo yung noun, which happens to be proper noun. Okay? Kasi yun ay specific name of a place. So, yung beautiful ay isang adjective. Are we good po? Or pronoun. Dinescribe niya din yung noun or pronoun, she. Okay? She is beautiful. Okay? Kasi may placing ang ang adjective. So, ano daw siya? Na which happens to be a pronoun na para sa naka-address para sa babae, beautiful. Ano yung she? Pronoun po siya. So, when we give information about the nouns or pronouns kasi kaya nouns or pronouns regardless if it is nouns, any types of nouns about people, okay, persons, things, ideas, we call that adjectives. Are we clear po? Electric fan mainit. Okay. So, wait lang. Cup, okay, adjective. So for example, the noun is cup, okay? Cup is a thing, okay? Siya ay pangalan ng isang bagay, okay? It's a great cup. Anong klaseng cup daw yun? Great, okay, 'di ba? Sa adjective, marami tayong pwedeng sa isang noun or sa isang pronoun, marami tayong pwedeng maging description diyan or marami tayong pwedeng ibigay na information diyan. Marami tayong pwedeng i-modify diyan. Kaya sa isang noun, okay, pwede kang magbigay ng hanggang 7 adjective, okay? Pero syempre, in grammar, may tinatawag tayong order of adjective. Ibig sabihin, pag describe mo yung isang noun or isang pronoun, tapos marami ang description mo sa kanya, maraming words na ibibigay mo sa kanya information or imo-modify, may order of adjective. Okay, ibig sabihin dapat eto muna, size muna, dapat color muna, so on and so forth. We call that order of adjective. Well, sa Napolcom, um, hindi naman hinihingi yung order of adjective kasi pang English major na talaga yung mga ganitong approach. Pero, importanteng alam natin ang adjectives talaga tsaka adverbs, okay? Kasi, um, in grammar, ang tinetest dito is yung pwede kasing parallelism, okay? And then, um, magagamit ito in a way. Okay? So, let's proceed. So, for example, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, cup. Cup is the name of a thing. Okay? So, i-describe natin yung cup. So, any description na binigay natin dun sa cup is what we call adjectives. Adjectives. Okay? It's a big cup. Ano daw yung cup? Malaki. Ano daw yung cup kanina? Round, bilugan. Okay? It's an old cup. Luma na yung cup. Okay? It's a white cup. So this time naman, color naman yung description. It's a white cup. It's a broken cup. Excuse me. It's a Korean cup. Korean cup, may ganun. Pagka ganito, ibig sabihin yung pinanggalingan, okay, ng isang bagay. It's a Korean cup, for example. Okay?
It's a plastic cup. So, ano daw yung cup? It's a plastic. Ito naman, describe yung materials ng isang bagay. Okay? It's a coffee cup. Okay? Coffee cup. Yes. O, ano naman yon? Kung paano yung gamit ng isang bagay. So, maraming cup, pero this time, it's para siya sa pangkape. Okay? Ayan. So, adjectives. Okay, ito na yung position of the adjective, okay? Kapag ka ang adjective na una kaysa sa noun, ang tawag din is attribute adjective. So for example, beautiful girl. Ano daw yung girl? Beautiful. Ano yung beautiful? Adjective. Nauuna yung adjective kaysa sa noun, di ba? So ang tawag doon is attribute possession. Okay? Ngayon, kapag nauna naman ang noun, yes, then sinundan siya ng adjective, ang tawag doon is predicative possession. Again, predicative possession, pag noun tapos adjective, sinundan siya ng adjective. Okay, so verb tapos adjective. Okay. So for example, the girl, okay, is nice. Okay. So ibig sabihin, asan dyan yung verb? Yung is, tapos yung adjective ito. So yung nice, nagdi-describe siya ng subject which happens to be a girl. And a girl is what? That's a noun, okay? Wala pa nga eh. Hindi pa nga ako nagto-30 minutes tapos ka na agad. Okay, my students are happy. Ano daw yung mga estudyante ko? Masaya, okay? Masasaya sila. Naglalag ako. Naglalag ba ako? Parang sa dalawa lang to. Okay, kayo lang yon. Okay, wag na kayong ano, ibig sabihin, hindi naman, never naman. Ayan. Okay, I'm a tall woman. I am a Filipino woman. I have a long black hair. My eyes are black. Okay. I am nice. The weather is cold. Sige nga, asaan ang mga adjective dyan? Will you please write it on our chat box, yung mga adjective words? Okay, tall. Filipino, black, tall, yes. Ito pa. Cold, yon. Okay, nice. Yes. Very good. Oh, very good to si ano. Yun isa niya. Very good si Antonio JJ. Okay, sige. Okay na. So, yes, nakuha niyo na yung adjective. Let's see. I'm a tall woman. It's an attribute. Bakit? Kasi nauuna ang adjective kesa sa noun. Still an attribute. One, kasi adjective muna and then noun. I have a long black hair. Still attribute. Excuse me.
My eyes are black. So, ibig sabihin, nauuna ang, ang noun kesa sa adjective. Okay, kaya predicative siya. Okay na po. Okay na. Salamat sa response. I'm nice is still a predicative and the weather is cold is predicative. Okay. So, another information about adjective, ang isang adjective, okay, o yung mga salitang naglalarawan ay nagiging negative adjective. So, papaano ba siya nagiging negative adjective? Pag nilagyan natin ng prefix. Ano ba yung prefix? Yung prefix, yan yung mga words na nilalagay sa unahan ng isang salita. Kaya nga siya pre. Okay, ibig sabihin sa unahan siya prefix. Okay, di ba? Kaya nga may prenuptial, prelim. Okay, preparatory. Kaya siya ibig sabihin, nasa unahan siya. Okay? Una siya. Okay? When in the concept of grammar and language, when we say prefix, it is a two or three letters na nilalagay sa unahan ng isang salita. Kapag naman yung prefix na yun nilagay sa isang adjective, nagiging negative adjective po. Okay? Are we clear po? Yes. Okay. Excuse me lang, inom lang ako ha. So for example, ang prefix natin ay un or an. Di ba? Prefix yan. Kapag yung an, inilagay natin sa mga adjective lang ha, nagiging, siya? Negative adjective. Nagiging negative na yung isang adjective. Okay? So for example, unfair, di ba? O, negative na, hindi na fair. Unhappy, o, hindi na siya masaya, negative na siya. Okay? Unsure, okay? So nagiging negative na po siya. Okay? Next. Okay? So for example, the prefix is in. Okay, inilagay mo siya sa unahan, kaya nga siya prefix, sa unahan ng isang adjective, nagiging negative adjective na siya. So for example, inactive, inappropriate, incomplete. Okay, then the word IR, for example, IR, okay, inilagay mo siya sa unahan ng isang salita, okay, which is adjective, not really salita, nilagay mo siya sa, okay, adjective, naging prefix siya ng isang adjective, so nagiging negative adjective na siya. So for example, IR, yung kaninang responsible, nilagyan mo siya ng prefix na IR, irresponsible na siya. Okay? Another example, regular, irregular na siya. Okay? Rational, irrational na siya. Okay? So nagiging negative adjective. Okay, next. I am, okay? Or imbalance. For example, imbalance. Kanina balance, ngayon imbalance. Polite, impolite. Possible, impossible. Okay? Next is illegal. IL, illegal. Okay? Example niyan, illegal. Kanina legal, IL, illegal. Literate, illiterate. Okay, logical, illogical. Okay. Pag naman, ang noun, nilagyan mo siya ng suffix, nagiging adjective siya. Okay? Yun yung formation, word formation naman yung tinatawag natin dito. Okay, for example, broke, okay, broken. Gold, kanina. Actually, yung broke, hindi naman siya noun eh. Okay, it's a verb. Okay, past tense nga siya ng ng break eh. 'Di ba? So broken, for example, broken cup, 'di ba kanina? Okay, an example. So nagiging adjective siya. Gold, okay, noun siya, gold. Okay, nilagyan mo siya ng suffix. Ang suffix naman, kabaliktaran siya ng prefix ay ito yung letters na nilalagay mo sa hulihan ng iyong
Imbecile. Wala namang, there's no such word as becile. Okay? Meron kasi may nag-comment kasi dito sa ano natin, sa tawag dito, chat box natin. Imbecile. Okay? Pero wala namang what? Wala namang becile na word. It's a word talaga totally. Ang sinasabi natin dito, word siya, okay, noun siya, tapos ano, nilagyan mo siya ng prefix, nagiging negative adjective siya. Okay? Ayan po. Adjective, nilagyan mo siya ng prefix, nagiging negative adjective. Sorry Adjective, okay, alam na natin adjective, mga salitang naglalarawan sa isang noun. Nilagyan mo siya ng prefix, okay, ibig sabihin ng prefix, mga letters na inilalagay sa unahan ng isang adjective, so nagiging negative adjective. Okay? And this one, it's a noun. Okay, plus suffix is adjective. Able, adorable. Okay? Comfortable. Suffix na ese. Okay? So, for example, Japanese. Ha, Japanese, ma'am? Ano ba yan? Adjective ba yan? Hindi ba siya noun? Kasi Japanese, di ba? Ibig sabihin, isa siyang nationality, for example. So, pangalan siya ng isang um, tao. Okay? Pero for example, ginamit mo siya sa sentence like, I love Japanese food. Okay, di ba? I love Japanese food. So, ano na yung Japanese? Hindi na siya naging noun, naging adjective na siya doon sa isang pangungusap. Nag-iiba yon. Okay, depende sa gamit ng salita na yon sa pangungusap. So, for example, I love to go to a Chinese restaurant. Ano daw yung klase ng restaurant na gusto niyang pinupuntahan? Okay, Chinese restaurant. Okay. So, another example, noun, plus prefix FUL, powerful. Okay. Next one, wonderful. ATIVE. Okay. Example, informative, talkative. Suffix na OUS, famous, dangerous. Okay. Again, when we say suffix, it's a 2 to 3 letters that are added to a word. Okay. I have uncomfortable seat. Okay? Where is, sige, sagutin natin Nasaan dyan ang adjective? Okay, the adjective is uncomfortable. Okay, now I'm going to ask you, anong adjective siya? Okay? Anong adjective siya, class? Anong adjective siya? Negative adjective, hindi prefix. Okay? Negative adjective. Actually, may dalawang ginamit dito. Isang prefix, okay, and then isang suffix. Okay, kanina comfortable, I have a comfortable seat, pero nung binigyan na natin ng prefix na UN, uncomfortable seat na siya. Okay? Another example, he has a black car. Okay, the adjective is black, okay? Kasi minomodify niya yung car. Her father was unhelpful. Okay? Where is the adjective? Unhelpful. Okay? And this one is what? A negative adjective. Okay? I hate oily oil. Okay, anong ginamit where is the adjective? Oily. Ano yung ginamit? Prefix or suffix? Suffix because of the word na why. Diba? Kanina oil food. Di naman pwedeng oil food. I hate oil food. Oily food. Okay? Dave is a dishonest man. Where is the adjective?
Dishonest, okay? Anong klaseng adjective? Negative adjective because of the prefix this, okay? And then meron naman tayong tinatawag na quantitative adjective. When we say quantitative adjective, ito yung mga nagpo-provide ng information about the quality of nouns or pronouns. Sabi ko naman sa inyo, when we say adjective, something to do with the information about the nouns and pronouns. We call that adjective. Ngayon, kapag ka ang information is something to do with the quality, okay, we call that quantitative adjective. Okay? Okay, it belongs to the questions category of how much and how many. So for example, I have 500 pesos in my wallet. So where's the adjective? Okay, hindi pwede kasi nakakasagot sila eh, oh. I do not know sa delay presentation pero may nakakasagot sa akin na 500. Ayan oh, yan, sumasagot na sila. 500. 500, okay? Pesos. So, what is the quality? Ilang pesos yung meron ako sa wallet? 500, okay? I have 3 children. Okay, quantitative adjective yan. Kanina, negative, pero ilang anak meron ka? 3. Okay, so may quantity na. Okay, next. We should have completed the task. Okay, completed. Okay. Okay, completed. Then we do have this what we call quantitative adjective. An adjective form a proper noun. Proper means specific, 'di ba? Okay, yung adjective, ito yung klase ng adjective na nagpo-form siya ng proper noun. Pag sinabi nating proper noun, nagiging specific siya. When we say specific siya, sinusulat siya ng capital letter. Okay? Pero hindi. So for example, American cars are very strong. Okay, quantitative adjective siya. Anong klaseng car daw yon? American. So Rolls-Royce. Okay, di ba? Charot. Rolls-Royce cars are very strong and trending. Filipino people are hard workers. Sabi ko nga, class, ang isang salita ay nagbabago ng parts ng speech, depende sa function niya in a sentence. So for example, Filipino. When we say Filipino, kung Filipino lang talaga, diba? When we are referring to the word Filipino itself, we say that Filipino is a noun. Kasi it's a specific name of a nationality, Filipino, okay? Tapos a name of a person pa or people pa. Pero it's a proper noun in a sense that it is a specific name of what? Of a nationality. Pero yung Filipino na yan, hindi na siya noun dito sa sa pangungusap na to or sa sentence na to. Filipino people are hard workers. Sino daw yung mga hard workers? Yung people. Anong klaseng mga tao yung people na yon? Filipino. So yung Filipino happens to be the qualitative adjective. Naiintindihan po ako? Gets po? Okay. Sorry. I love Jollibee burgers. Okay.
uulitin ko, ko lang ulit yung, uulitin ko lang ulit yung explanation ko that Jollibee, kung yung salita lang yun ay i-identify natin as part of the speech, Jollibee is a noun. Because yan ay, okay, anong part ng noun? Yan ay proper noun. Bakit? Because Jollibee is a specific name of place. Diba? Pero kung ginamit natin siya sa pangusap tulad nito na meron tayo ngayon, example sentence that we have, okay, I love Jollibee Burgers. Jollibee happens to be an adjective na. Okay? Ano ba yung Jollibee? Place siya, di ba? Isa siyang lugar. Establishment siya. So kung isa siyang establishmento, isa siyang lugar. Di ba? Kasi may nagtanong dito, Jollibee place po ma'am? Ah, sige po ma'am. Okay. Yes, establishment siya. So, isa siyang lugar. Okay? Ngayon, dahil ang Jollibee ay pangalan ng isang lugar, yan ay noun. Noun yan. Okay? Pangalan yan. Pero nung ginamit siya dito sa pangungusap na to, tulad ng nasa nakikita nyo sa screen, I love Jollibee Burgers. Yung Jollibee, hindi na siya noun. Ano na siya, class? Isa na siyang adjective. Bakit naging adjective na siya? Kasi nagbigay na siya ng information about burger. Anong sa dami ng burger, gusto niya lang is Jollibee Burger. Nagigets po ako? Yes. Not really naka-specify. Of course, naka-specify siya. Okay. Um, Nagbibigay kasi siya ng information about noun. Okay, kapag nagbibigay tayo ng information tungkol sa pangalan or panghalip or pronoun in English, we call that adjective. So, for example ng adjective, o sige, mag-isip kayo ng noun. Mag-isip nga kayo ng noun. So, for example, ang noun is name of a person. Pangalan nyo na. Huwag na tayong lumayo. For example, ako, Julian. Okay. So, sabihin na natin, Julian. Ano ba? Julian is a noun. Tama? Anong klase ng noun? Proper noun. Kasi specific name of a person. Kaya nga, ang pangalan ko ay isinusulat in a capital letter kasi proper noun na siya. Yan yung rules. Okay? So, dahil ako ang noun, anything na i-describe kay Julian ay tinatawag nating adjective. So, for example, okay, beautiful Julian. Wala na bang iba? Okay, intelligent Julian. Okay. So, anything na sinabi mo kay Julian ay isang adjective. So, ano yung adjective doon? Ano na si Julian? Binigyan mo na siya ng description. That is adjective. Intelligent. Okay. Sweet Julian, for example. Okay. Another example ng noun. Okay. Sige. For example, hair. Ayan, hair. Hair is a noun. Okay. Pangalan siya ng isang bagay. Noun. Okay. Hair. Lagyan natin siya ng description. I-modify natin ang hair. Long hair, black hair, straight hair, curly hair. Diba? Okay. Shoulder length hair. So anything that I describe sa hair, okay, is what we call adjective. Okay? Kasi babalik tayo sa konsepto or sa definition ng ang adjective ay modifier. Ano ang minomodify niya? Noun. For example, nose. Bigay tayo ng description sa nose. Pointed nose, flat nose, big nose. Diba? Okay. Yung nose is a noun, for example. Eyes, for example, eyes. Magbigay tayo ng description. Okay? About eyes, chinita eyes, for example, big eyes, brown eyes, rounded eyes, deep-setted eyes, di ba? Tantalizing eyes, yes. O, ano yung mga yon? Yun ay adjective. Ano yung
dinescribe? Noun. Kasi ang adjective, ang dinidescribe niya ay noun and pronoun. Gets po ako? Anything na anything that describe a person, hindi lang person. Okay? Hindi lang person, noun siya. Okay? Kung umattend ka kagabi, alam mo dapat kung ano yung nouns. Okay? Kasi ang noun ay pangalan ng isang tao. Okay? Not really isang tao. Ang noun ay ngalan ng tao, lugar, pangyayari. Okay? Gets po? At 'di ba sabi nga natin, hindi pwedeng person lang a person. Okay? Kasi a noun could be name of things. A noun could be a name of what? An animals, a place, or an idea. Diba? So, pag dinescribe mo yung noun na yun, regardless kung pangalan ba siya ng person, regardless kung pangalan ba siya ng hayop, regardless kung pangalan ba siya ng isang bagay, ng isang lugar, ng isang pangyayari. Okay, basta dinescribe niya ang noun, yun ay adjective. Gets po? Gets po? Okay. Ayan. And then tulad ng tawag dito, ng nouns, okay. Ang adjective at ang adjective ay may ano din, may irregularities din. Regular and irregular adjective. Kailan nagiging irregular ang adjective? Well, katulad lang din ng nouns, okay? Kapag ka nagbago ng spelling. So, for example, okay, may tinatawag tayong comparative and superlative. Degree of adjective ang tawag dito. Yung degree. May degree pala yung adjective, no? Okay, kasi nagko-compare at may comparative and superlative. So, for example, she is a good student. Okay? Ano daw, anong klaseng student siya? Good. Okay? Eh, i-compare mo siya. Okay? Kaya nga siya comparative. Sa isa pa, Anna is a good student, sabi mo. Okay, so ano daw si Anna? Anong klaseng student? Good. Ito, compare mo si Anna sa kapatid niya. Okay, si Elsa. Anna is better student than Elsa. Okay, may ano na, may comparative na. Kailan ginagamit ang superlative? When you have this, pangkalahatan na siya. Siya na yun. Superlative degree na siya. Okay, so for example, 'di ba? Good, better, best. Okay, hindi na si Anna, hindi na si Elsa ang magaling na, ang best sa lahat. Okay, kundi sino? Si Cheryl. Cheryl is the best student on her batch, on her, is the best student on her batch, for example. So, hindi, nagkaroon na ng degree of adjective which happens to be the superlative one. Okay, so ito yung mga example, old, older, oldest, far further, the furthest, bad, worst, worst, well, better, best, little, less, least, many more, most. So, irregular adjectives po ang tawag dyan because nagbabago siya ng spelling. Okay, kaya siya, there's an irregularity. Degree of adjective. Okay? Kasi 'di ba, pag nagko-compare tayo, so for example, the adjective is she is a pretty girl. Anong klaseng girl daw siya? Pretty. So that is in a positive one, okay? Then iko-compare natin yung she. She is lagyan natin ng pangalan. Instead of pronoun, lagyan natin ng noun. Okay. Anna is prettier than Elsa. Okay? So kanina yung pretty
Dahil in a comparative degree na siya, naging prettier na siya. So, hindi naman nag-change ng spelling, nadagdagan lang siya in a way, okay? Then the prettiest, okay? So, lalagay natin, Cheryl is the prettiest girl in the room. Or Cheryl is the prettiest daughter of her parents. Okay? So, meron 3 daughter or 5 na daughters, si parents, si Cheryl yung pinakamaganda. Okay? Kasi sa Filipino, ang tawag lang natin dyan, mas. Okay? Si Ana ay maganda. Ay pa rin yun. Pero kapag ka meron, mas. Okay? Si Ana ay mas maganda kay Elsa. Diba? Mas ang ginagamit. Pero ganda pa din. Okay? Yun pa din yung adjective niya. Pero kapag ka in a superlative degree in Tagalog or in Filipino, si Ana ang pinakamaganda sa kanilang magkakapatid. So, 5 yung magkakapatid, siya yung pinakamaganda. 15 silang magkakapatid, siya yung pinakamaganda. Okay? Si Ana ay matalino na positive degree. Okay? Si Ana ay mas matalino kay Elsa. Dalawa yung comparison. There's a source of comparison. Si Ana ang pinakamatatalino sa kanilang klase. Okay? So, merong 40 people in the class. Si Ana yung pinakamatalino. And we call that degree of adjective because of the comparison. Well, kapag ka ang comparison is dalawa lang, okay, of course, in a comparative degree. Kapag sa lahat siya na yung pinaka, we call that superlative degree. Okay. Sa comparative degree, kailan mo ginagamit yung IER? Okay, for example, angry, angrier, angriest. Pretty, prettier, prettiest. Easy, easier, easiest. Diba? Pero, pagka sinabi natin, so, sige, gamitin natin for example, pretty. Anna is pretty, fine. Okay, maganda si Anna. Anna is prettier than Elsa. Dalawang comparison. So, fine. Comparative degree. Okay. Anna is the prettiest girl in her section or in the room. Okay, siya na yung pinaka. Okay, pero bakit? Okay, sa prettier, prettiest, di ba? Pero bakit, for example, pag ang adjective is beautiful, so beautiful, Anna is beautiful, positive. Anna is more beautiful than Elsa, comparative. Anna is the most beautiful in the class. Okay? So, kailan ba natin ginagamit yung IER? So, for example, pretty, prettier, prettiest sa more and most. Okay? Diba? Bakit hindi natin sinabing beautifuler or beautifulest? Okay, diba? Kailan? Okay, here's the tip. Kapag makinig po tayo ha, it ends with Y, with the 2 or 3 syllables. Ayan, siguro parang nagpapalamangan. There's nothing to do with the palamangan. I'm trying to present here that there's a comparison and degree. Kaya nga degree of adjective. Okay, tama si Sunshine. Kapag ka ang salita na adjective ha, adjective lang, it ends with Y. So for example, lazy, pretty, easy. Okay, yon gumagamit tayo ng easy, I-E-R, tsaka I-E-S. Easier, it ends with Y. Lazy, lazier, laziest. Silly, sillier, silliest. Okay? Pero, ngunit, subalit, datapwat. Kapag ang salita is more than 3 syllables or 3 pantig. So, for example, beautiful. 3 na siya, diba? Beautiful. Or sa Tagalog, maganda. Maganda. Doon ka nagagamit ng more. Okay? So, intelligent. Ano na gagamitin mo? More and most na. Okay? Anna is intelligent. Fine, intelligent. Anna is, hindi naman naglalamangan kasi positive yung ginagamit ko, di ba? So, let's have a negative one. So, for example, ugly.
ugly. So it ends with Y. So uglier and ugliest. Sige, hindi sila naglalamangan doon na. Don't get me wrong. Ano sabi sa chat box, para silang naglalamangan. No. Okay, may naglalamangan ba sa ugly? Ugly. So two words but it ends with Y. Uglier and ugliest. Anna is ugly. Ano si Anna? Ugly. Pangit. Okay. Anna is uglier than Elsa. Mas pangit si Anna kesa kay Elsa. Anna is the ugliest girl um in the classroom. So, siya na yung pinaka excuse me, pangit. Okay, si Anna na. So, hindi sila naglalamangan. So, ngayon, ang dinidiscuss ko, kailan ginagamit ang IER tsaka IES kapag ka ang salita ay ends with Y. Happy. It ends with Y, di ba? Happier, happiest. Funny. Funnier, funniest. Okay? Kapag ang salita ay may 3 syllables na, okay, or pantig syllables, di ba, pantig? So, ano ba yung pantig? So, for example, ang salita ay maganda, may 3 pantig. Isang salita, maganda, maganda ay isang adjective o pang-abay in Filipino, and ilan ang pantig ng maganda? Maganda. 3. So, in English, intelligent. 4. So, gagamitin mo is more. Anna is intelligent. Fine, matalino siya. Anna is more intelligent than Elsa. So, mas matalino si Anna kaysa kay Elsa. Okay? Kasi more, bakit more ang ginamit mo? Kasi yung salita, yung adjective na intelligent is more than 3 syllables. Okay? Anna is the most intelligent girl in the classroom. Kaya maling-mali class kapag sinabi nating, yes, it's more easier. Huwag ka nang gagamit ng more, easier na lang. Kasi redundant na, di ba? Kasi kailan mo ba ginagamit ang more? Easier na nga, tas more pa. Redundancy ang tawag doon in a grammar. Are we clear po? Beautiful. E di more beautiful, tsaka most beautiful. Beautiful. Lagi bang may salitang than? Oo naman, than. Okay, kasi nagko-compare ka nga eh, di ba? Sa comparative. Ma'am, palagi po bang may salitang than sa comparative? Yes. Ma'am, ang irregular adjective pa rin po ba siya? Hindi po. Hindi. Quick, quickier, quickest. Quickly, di ba? Quickly, o 2 words, 2 syllables lang yon. Quickier, quickier, quickest. Okay? So, ito yung mga example. Angry, angrier, angriest. Yan. Matter of familiarity. Yeah, atok ako sa nahihilam ako sa electric fan. Attractive. So 3 syllables. More attractive than, the most attractive. Julian is a attractive woman. Julian is more attractive than Jam. Okay, di ba? Julian is the most attractive woman in the class. Okay, di ba? Okay, yes, I'll give you lang kasi health break lang. 5 minutes, health break tayo. 5 minutes. Masakit yung tiyan ko din. Wait lang. 5 minutes health break, ha?